Ang budget po ng Pilipinas ngayon ay nagkakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Trilyon. Subalit, saan napupunta ang pera ninyo? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Ultimo, ang pensyon ng military and other uniform personnel, kasali na ang mga kapulisan, ngayong 2025, binawasan kayo ng 81 billion pesos ng Marcos administration. Kailangan malaman ninyo yan. Para sa ganon, ang kanilang katapatan ay hindi sa isang politiko, hindi isang partido, kundi sa inyo, sa Republika ng Pilipinas. Ngayong taon, napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong pagdating sa isyong medikal. Alam ninyo, zero budget ang binigay nila sa PhilHealth. Hindi nila pinondohan ang PhilHealth. Pera ninyo yon. Paano kung merong magkasakit sa atin? Paano kung merong magkasakit at mangailangan ng hospitalization sa ating mga kamag-anak? Alam naman po natin na karamihan sa ating mga Pilipino, we are just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit sa ating kamag-anak o kaya tayo mismo, tayo'y mauobligang mangutang. At yung utang na yan, hindi libre yan. Yan ay may interes at pagsisikapan nating bayaran. Bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Nauuwi sa akap. Alam ninyo, ako na ho ang makikiusap sa inyong lahat. Pagka merong politiko na mamimigay sa inyo ng akap, pakiusap ko, parang awa nyo na. Tanggapin ninyo sapagkat yan ay pera ninyo. Huwag tayong magpapabudol at tatanggap o titingin o tatanaw ng utang na loob sa mga politikong yan. Hindi dahil katulad nila tayong mga ingrato. Hindi. Sapagkat matatalino na ang mamamayang Pilipino, alam natin, yang akap na yan ay pera ninyo, pera ng mamamayang Pilipino, kunin ninyo. Alam mo ninyo, may nakapagsabi sa akin, maaring biro, maaring totoo. Pag sila-sila na lang daw, yung mga tiwaling politiko nag-uusap, nagtatawanan, tuwan-tuwa ang mga binibigyan natin ng akap. Hindi nila alam, kakapiranggot lang yan nang napupunta sa ating bulsa. Kaya pala ang tawag nila, pag sila-sila na lang daw ang nag-uusap, ang ibig sabihin pala ng akap, ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang akap. Nakikiusap din ho ako sa inyo. Pag may mamimigay ng AIX, especially now, between now and on election day, pag may mamimigay sa inyo ng AIX o kung anumang ayuda, pakiusap ko, tanggapin ninyo. Subalit, uulitin ko, huwag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat yan ay pera ninyo, pera nating mga Pilipino. Huwag kayong magpapabudol muli. At ang pagtanggap ho ninyo ng akap at AIX, hindi po niyan dapat kapalit ang inyong pagkatao, ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong boto, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng pamilya ninyo, ng pamilya Pilipino at pamilya ng mga darating pang salinlahi. Huwag nating ibenta ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito rin ang dahilan kung bakit natin hinabla ang gobyerno. Sapagkat nadiskubre natin sa proseso ng pagpasa at pagbalangkas nila ng ating taunang budget
ang ginawa nilang basihan ay yung tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Nadiskubre ko ho, kasama si Congressman Sid Ungab ng Davao at kasama si Pangulong Duterte na yung kanilang Bicameral Conference Committee Report punong-puno ng blanco. 28 items ay blanco. Pagka sinuma mo yung 28 items na yan, ang halaga po ng lahat ng yan ay 241 billion pesos. Yan ay pera ninyo. Kung may nawawalang 241 billion pesos, paano sila nakapagpasa ng 6.326 trillion pesos? Kanya ati ito hinabla dahil maanomalya ang ating taunang budget. Tayo po'y sinesenyasan niya na tayo may 5 minuto. Pagpaumanhin ninyo sapagkat ang bansa natin ay nahaharap sa napakaraming seryosong problema na kinakailangan ng seryosong solusyon mula sa mga seryosong tao na senador ng Duterte. Kinakailangan alam ninyo itong mahalagang usaping panlipunan. Huwag nating ibenta ang ating dangal, ang inyong dignidad at ang inyong pagkatao.